Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-usap si Annalyn at saka si Josa kung saan talagang umuwi siya muna dito sa kanilang bahay. Dito na nga nagtaka itong si Lynette kung bakit nagpaalam ang kanyang anak na si Annalyn. Pero pinaintindi ni Annalyn na talagang kailangan niyang magpahinga dahil pumalpak siya sa kanyang trabaho. Dito na naintindihan ni Annalyn kung saan alam naman din ni Dr. Carlos Benitez. Dito na din narinig ni Dr. Carlos Benitez ang pag-uusap ng mag-ina kung saan iiwan na lang sana ni Annalyn ang kanyang mga gamit. Pero ay hindi talaga pumayag itong si Dr. Carlos at talagang siya pa nga mismo ang magdadala ng mga gamit ni Annalyn pabalik sa kanila para ito ay masulon niya na si Lynette kung saan sinabi niya dito kay Lynette na gagawa sila ng sariling pamilya. Dito na nga sinabi ni Lynette na kinakabahan siya at natatakot at hindi pa siya handa dahil matanda na siya. Dahil may isang kaibigan siya na nagbuntis pero ito ay namatay dulot sa kanyang pagbubuntis. Dito na ay talagang sinabi ni Dr. Carlos Benitez na talagang kalimutan niya na si Annalyn dahil may sarili na itong kapalaran na kung saan ito din ay mag-aasawa na at iiwan lang din siya. Dito na medyo naintindihan ni Lynette ang mga sinasabi ni Dr. Carlos Benitez kung saan dito na sinabi niya kay Josa na gusto daw ni Dr. Carlos kaya napaisip siya. Sinabi naman dito ni Josa na kailangan at ito ang pundasyon ninyong mag-asawa para tumibay pa ang inyong relasyon. Dito na nga talagang positibo na si Lynette na magkakaroon ng anak sila ni Dr. Carlos Benitez pero nagdadalawang isip pa siya. Pero ito ngang si Annalyn ay talagang tinawagan ni Don Pepe para ito ay makipagkita bago ito lumipad papuntang US. Dito na talaga nasalubong ni Don Pepe itong kanyang apong si Zoe. Dito na din nabulaga si Zoe sa kanyang mga nakikita kung saan alam na ni Don Pepe ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Zoe dito at nagpakunwari na hindi niya alam. Iyak na iyak siya dito at parang talagang hindi niya alam ang buong katotohanan. Nagkunwari siya dito kay Don Pepe kung saan mailigtas lang ang kanyang sarili. Dito na nga sinabi ni Don Pepe na wala siyang kasalanan at dahil kay Moira nagkaganito at damay-damay na lang daw sila. Sinabi ni Don Pepe at niyakap niya dito ang kanyang apong si Zoe na talagang hindi niya kasalanan at talagang kasalanan iyon ng kanyang inang si Moira at agad-agad naman itong sinabi ni Don Pepe na pupuntahan niya si Moira at siya na mismo ang haharap dito. Isinabi ni Zoe dito sa kanyang lolo Pepe kung saan si Moira at agad-agad naman itong umalis at papunta doon. Dito na nga si Zoe ay talagang sinabi niya sa kanyang inang si Moira ang pagpunta ni Don Pepe doon at talagang alam na ni Don Pepe ang buong katotohanan ng kanyang pagkatao. Dito na nga ikinagulat ni Moira ang kanyang mga narinig kay Zoe at agad naman itong umalis sa kanyang kwarto na kung saan nakasalubong itong si Don Pepe. Dito na sinabi ni Don Pepe ang lahat ng kanyang mga hinanaing sa kanyang sarili kung saan talagang niloko ito ni Moira. Dito na talaga sinabi ni Moira na at hindi pa niya inamin ang buong katotohanan. Sumunod nga itong si Zoe dahil sa nasaksihan ni Zoe na sinampal ni Don Pepe ang kanyang ina at sinabi niya dito nakakasuhan siya ng adultery dahil sa panloloko at lalong-lalo na itinago niya ang lahat ng kasinungalingan tungkol kay RG Tanyag. Dito na nga ay talagang aalis na si Zoe at saka si Don Pepe ay talagang kumuha pa itong si Moira ng bote para ihampas sa kanyang ulo dito. Dito na nga talaga nagdulot kay Don Pepe na pagkahimatay at dito na nakita ni Zoe na nagre-ring ang telepono ng kanyang lolo at si Annalyn ang tumatawag. Takot na takot si Zoe dahil sa mga ginagawa ng kanyang inang si Moira. Ito na kaya ang dahilan ni Don Pepe para pumanaw dahil sa pagkabagbok or pagkauntog ng ulo dito sa bote ng isang wine. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.